So, ayun, simulan natin. So, before we can start mag-encode ng customer, merong 4 na requirements na kailangan nating i-create sa billing system, which is ito, number 1 yung server location. Server location, ito yung MikroTik mo. So, ayun, update lang natin. MikroTik name, pwede yan kahit anong ilagay mo na name. Kunwari, sa akin, Plaridel. Server. Due date, anything. Kung kahit ano ilagay mo dyan. Hindi naman siya agad magre-reflect doon sa settings natin. Tapos, then, yung coordinates kung nasaan yung server mo. Yung MikroTik mo. Tapos, for now, yung tax, disable muna natin. Then, address. Then, click natin yung update. Then, pangalawa, dun tayo sa cluster. Cluster, ito yung LCP. So, ayan, create tayo. Sa name, lagay natin OLT1/LCP1 para madali natin siyang ma-recognize. Tapos, yung number of port ng LCP, kung nakaipon ka, 64. Pero kung naka-GPON ka, 128. Then, sa type, FTTH. Then, sa choose server location, ito yung MikroTik mo. Ito nga pala, yung server location mo, kung saan naka-bind yung LCP mo, ayun lang yung lalabas dun sa server location mo. Bali, ipapakita ko mamaya. So, ayan, choose muna natin ng Plaridel server. Then, yung coordinates nung box mo or yung tawag dito, ODF mo. So, kung same lang yung ODF mo nandun sa may area ng server mo, ayun lang din yung coordinates mo. Tapos, yung address noon, for now, address mo na ilalagay ko for lang naman to, demo. So, create. So, meron na tayong server location, meron na rin tayong cluster. Moving forward tayo sa coverage. Itong coverage naman, pag nag-add ka ng coverage, ito yung NAP. So, ang nilalagay ko dito is LCP1 NAP1, parang ganoon. Ayan, LCP1 NAP1 area. I-copy paste ko lang for demo purposes. Then, sa radius, 0 lang. Then, yung coordinates, kung nasaan yung mismong NAP mo. So, for example, ito yung poste sa may kanto. Ayan yung NAP mo. Tapos, create. Then, pang-apat, kailangan meron ka internet package. So, create lang tayo. Lagay lang natin dito yung package. Kunyari, plan 999 20 Mbps. Tapos, yung bandwidth 20. Yung price 999. Tapos, itong description, lalabas din to sa landing page nyo. So, ang nilalagay ko dito is unlimited data, quick support, 20 Mbps. Ayan, create tayo. So, lalabas siya dito sa landing page nyo. Pag kinapi-paste natin to, ito yung landing page. Pag in-scroll down nyo siya, ito siya. Ito yung plan 999 20 Mbps, unlimited data, quick support 20 Mbps. Nandito rin siya sa price. Ayan. So, balik tayo.
So, meron na tayong server location, clustering, coverage, and internet package. Pwede tayo mag-create ng customer. Sa pag-create ng customer, ano lang naman, madali lang. Tayo sa customer, click natin tong plus customer. So, create natin yung pangalan, cellphone number. Tapos, installation date, today. Due date, dynamic yung due date natin. Any due date pwede natin ilagay dyan. So, kung installation date is ngayon, pwede rin ngayon yung due date, 20th. Then, eto, sa server location, ito yung MikroTik mo. Kung saang MikroTik lagay yung PPPoE. So, ito yung sinasabi ko kanina sa clustering. Kailangan yung cluster mo is nakabind doon sa MikroTik. Pag hindi siya nakabind, hindi lalabas dito sa choose cluster yung LCP1 mo. Ayan yung pinaka-cluster mo. Kung hindi Plaridel server yung naka-choose sa'yo, hindi lalabas dito yon. Bali, nakabind yung cluster mo dun sa MikroTik. So, internet package, coverage, LCP1 NAP1. Then, sa address na lang muna. Sa note, pwede ka mag-note dito kung may 1 month deposit si customer. Unused. So, dito sa bill status, may dalawa siyang option. Active and not active. So, etong not active, pag naka-not active siya, hindi siya automatically mag-generate ng bill monthly. And pang naka-active naman, automatic siyang mag-generate monthly. Depende dun sa days, kung ilang days yung nakaset dun sa settings natin. Ipapakita ko sa inyo. Sige, i-active na natin. Then, yung map coordinates ng customer, yung mismong bahay. For now, kunwari, ito na lang muna yung bahay nila. So, create lang natin. So, ayan, meron na tayong customer. So, ito yung sinasabi ko dun sa bill status. Under settings, application. Ito yan, yung mag-generate ng bill automatically. How many days before the bill is made? So, pag 7 days nakalagay dito, so before 7 days, before 7 days before due date, mag-generate na siya ng bill. For example, ngayon siya na-install, December 20. So, January 20, before mag-January 20, 7 days before mag-January 20, mag-generate na siya ng bill. So, anong date yon? So, possible siya January 13 or January 14. Meron kasi siyang ano tawag dito? Period. Pag hindi siya nag-generate ng 13, 14 siya mag-generate. Meron siyang plus 1 or minus 1 na threshold. Tapos, dapat dito sa default due date, ang naka-choose dyan is based on customer data. Para kung ano yung inilagay natin sa customer, ayun yung due date na kukuhanin ni billing system. So, pag nakaset na siya, click lang natin yung update.